Hello mga bibig, welcome back sa Limbang YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako Senator Amy Marcos, tinawag na salot ni Claire Castro. Fake news siya. Lahat ng fake news peddlers, mga salot. Kasi Kabibig, ito si Senator Amy Marcos, naglabas ng statement tungkol kay BBM. Kasi marami na nagtatanong kay Senator Amy Marcos, Senator Amy Marcos, may alam ka ba? Kumusta yung kapatid mo para matapos na ang chismis, ang issue na ito? Si Senator Amy Marcos, walang alam. Kasi hindi na sila nakikita ni BBM, matagal na. Kasi outside ako lambo daw si Senator Amy Marcos. Ang ina nga niya, si Imelda Marcos, tinatanong na si Amy kung kumusta ang kanyang kapatid. Basta ang alam na ni Senator Amy Marcos 2 months ago or 2 months na nagkasakit si BBM at pasok sa hospital kaya nangangayat, pumayat, 'di ba? At alam niyo ba Kabibig, sinagot ito ni Claire Castro, 'di ba? Ang tanong lang ba, itong pagsagot ni Claire Castro sa statement ni Senator Amy Marcos, kay Claire Castro lang ba ito statement or kay BBM? Or silang dalawa? 'Di ba? Ito Kabibig ha. Kasi kung kay BBM ito, parang walang respeto na si BBM sa kanyang kapatid. No? Ito Kabibig ang sagot ni Claire Castro kay Senator Amy Marcos. Naku. Si Senator Amy Marcos, tinawag ba niyang salot? Kasi sabi niya mga fake news peddlers, salot daw. Ito ha. Sabi niya, salot ang fake news peddlers. Palace Press. Ito kasi basahin natin muna Kabibig ha. Wait muna. Ito Palace Press Officer Claire Castro calls Senator Amy Marcos' latest video post insinuating that President Ferdinand Marcos seek fake news. Castro says the two siblings has been estranged and has not been seeing each other, so the senator has no knowledge about the president's true health condition. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. So si Senator Amy Marcos, isa sa mga fake news peddlers kasi sinabi ni Claire Castro na fake news ang ibinalita ni Senator Amy Marcos. Hindi po natin sila kailangan sa ating lipunan. Salot sila. Hala, salot? So it means kasama si Senator Amy Marcos, salot ang mga fake news peddlers. Paano mo ba ma-detect na fake news? Senator Amy Marcos is just stating kung ano yung nalalaman niya, kung ano yung alam niya na pwedeng i-share niya sa sambayanang Pilipino. 'Di ba? Panoorin natin si Claire Castro. Naglabas po ng recent video statement si Senator Amy Marcos regarding the state of health of the President. Ano pong comment niyo? Ano bang sinabi niya? Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So, ano alam niya? Anong alam niya? Parang iba ang atake ni Claire Castro. Anong alam niya? Kahit nang ganun, Claire, kapatid pa rin ni Senator Amy si Bongbong Marcos, may karapatan pa rin siya. Hindi ibig sabihin hindi sila nagkikita. Pwede naman silang mag-chat or mag-group chat. Pwede naman tanungin ni Amy Marcos yung kapatid niyang iba. 'Di ba? Uy, grabe naman. Parang sinabi ni Claire Castro ba na hindi ka na kapatid? Parang si Claire Castro na nagsabing, hindi ka na Marcos. Wala ka na. Yun ang aking understanding Kabibig ba? Anong pakialam niya? Wala siyang alam. Parang, wow, sarcastic. Parang, bakit galit? Pwede namang malumanay ang pagsagot. 'Di ba? Fake news siya. Fake news siya. Oh. Huwag niyo naintindihin yung mga fake news ngayon. Ang intindihin po natin kung ano po ang nire-report ng mainstream media at kung ano po ang nakikita niyo mismo sa Pangulo kapag kayo po ay sumasama sa event ng Pangulo. Yun na lang po ang mas importante. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Salamat. Salot sila. Kasama ba dyan si Senator Amy Marcos? Naglabas po ng recent video statement si Senator Amy Marcos regarding the state of health of the President. Ano pong comment niyo? Ano bang sinabi niya? Sinabi niya, hindi sila nakikita, di ba? Right? So, ano alam niya? So, fake news siya. Huwag niyo naintindihin yung mga fake news ngayon. Ang intindihin po natin kung ano pong nire-report ng mainstream media at kung ano po ang nakikita niyo mismo sa Pangulo kapag kayo po ay sumasama sa event ng Pangulo. Yun na lang po ang mas importante. Huwag na
po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Oh, salot pala ang mga fake news. Ito from Rav Dissolved Vault. Constitutional Mandate, Article 7, Section 12, act as a transparency mechanism, ensuring citizens are aware of the health of their leader, particularly when it affects the national security and governance. Transparency and stability, such as disclosures, prevent speculation, assures the public that the president can fulfill the role, and ensure a functioning government exists, especially during times of suspected crisis. Bakit G na G ka ate? Nagtatanong laman guilty yarn? Parang lang yung sumasagot patawa. Ang tagapagtanggol very first lady ang atake mo ante. Ang bagong Pilipinas, di ba? Parang nagbumerang kay Claire ka. Parang kayo yata ang salot pa daw. Top 3 most defensive player of the year. Salot kayo sa lipunan. Dapat siguro gawa ng AI kapalit. Nasaan si BBM sa Iglar? So nasaan ang Pangulo? Binilisan ng sagot para hindi mabuko. O yun kami. Panoorin nga ulit natin yung Natin pala. ito Senator Amy Marcos Kayo naman, kinukulit ninyo ako, mag-medical bulletin, malay ko ba? Hindi nga ako doktor, di nga kami nagkikita. Di ba sinabi ko na nga, na outside na, alam mo na ako lang. Tama, di ba naman sinabi ni Claire Caso na hindi na sila nakikita si Amy Marcos at Bongbong Marcos. So yun lang, baka dun lang sinabi ni Claire Caso na fake news siya. Kasi hindi na nga sila nagkikita, bakit alam niya? Di ba? Kwarto, Pero sabi naman ni Senator Amy Marcos, hindi niya alam. Di ba? palasyo, whatsoever. Hindi na kami nagkita, ang tagal-tagal na. Pati nanay ko, tinatanong ako, hindi rin niya alam kung ano nangyayari. Ang alam ko lang, may sakit si Bongbong. Di ba November pa, sinabi ko doon sa harap ng ating mga So fake news si Senator Amy Marcos na may sakit si Bongbong. kapatid na iglesia na may problema. 2 buwan, sinugod na sa ospital ilang beses, namayat na. Ang akin na lang, ano man yung sakit niya, pwede ba gumaling na muna, magpagaling na. Yan na muna ang ating priority sa lahat. Alam naman ninyo, lagi naman akong totoo sa publiko. Hindi naman ako nambobola, hindi naman ako nagdadagdag. Ang akin lamang, yung katotohanan. Kaya lang, hindi nga natin alam kung ano nangyayari at sana mailabas na yung katotohanan tungkol sa Yun kabibig. Paano na yung Senator Amy Marcos? Fake news ka daw. Salot. Wakin ang mga fake news peddlers. Naglabas po ng recent At kung ano po ang nakikita nyo mismo. Huwag nyo naintindihin yung mga fake news ngayon. Ang intindihin po natin, right? So ano alam niya? So fake news siya. Fake news si Huwag nyo Senator Amy naintindihin yung mga Marcos. fake news ngayon. Ang intindihin po natin kung ano po ang nire-report ng mainstream media at kung ano po ang nakikita nyo mismo sa Pangulo kapag kayo po ay sumasama sa event ng Pangulo. Yun na lang po ang mas importante. Huwag na po natin palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan dito sa ating lipunan. Salot sila. Salot sila. Ako, kasama ba dyan si Senator Amy Marcos? Salot ka. Hindi po natin Ang mga bibig. Nako, sa Yung panelo. sinasabi ni, Sa panelo yung sinasabi ni Aling Clara na siya ay biktima ng fake news, mali yun, Aling Clara. Ikaw ang fake news. Alo? Ikaw yun. Hindi ka biktima, ikaw ang gumagawa nga ng fake news. Kaya ikaw ang fake news. Alo? Number 3, alam po ninyo yung sakit ni Presidente Marcos Jr. Yan ang problema kasi. Ayaw niya pang sabihin, mas makakabuti sa palasyo at kay Presidente Marcos Jr. na aminin niyo na meron kayong dinaramdam. May sakit. Di ba sabi ko sa inyo na kita kami sa isang wake, doon sa wake ni nasira Edgar Kamangon. Hindi ko po siya nakilala doon kasi nga yung itsura niya, nagulat ako dahil nakala ko sanda na mahinang lumalakad. Yung pala, paglikod niya, nakita ko talagang bumagsak ang mukha niya, bumagsak ang katawan. Talagang may dinaramdam. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagdasal ko pa Kaya makakabuti sana kung sabihin na para ang taong bayan, kahit na disgustado sa kanya dahil isa naman siyang kababayan at tao rin siya at siya ang namumuno ng ating bansa, panalangin naman ang kalusugan niya. Hindi yung itinatago nila. Ang mangyayari niya, so it was
the late President Ferdinand Marcos Sr. So it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Hanggang finally nabulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Una-una may karapatan ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng kanilang presidente. Pangalawa, obligasyon ng presidente ng bansa sa ilalim ng saligang batas at kahit na nga walang sinasabi sa saligang batas, obligasyon mong sabihin sa iyong constituents, sa iyong sinasakupan kung ano ang iyong kalagayan para alam ng tao, hindi yung magreklamo kayo sa chismis. Paano hindi magkakaroon ng chismis? Ayaw niyong sabihin ang katotohanan. Kaya fake news. Yan, tawagin na kita. Ikaw fake news hindi ko maintindihan kung bakit nananatili ka pa dyan Mahirap yung kalagayan mo. Naawa nga ako sa iyo. Kung ako ikaw, umanap ka ng ibang posisyon o trabaho. Doon kabibig. Yun ang sanabi ni Attorney Sal Panelo. Si Claire daw ang fake news. Wala ka. Ako po, ano ba naman yan? Parang, ang dami nang nag-away-away ha. Balikan natin sinabi, mga salot sila, sabi ni Claire. Claire Castro, sa inyong fake news si Senator Amy Marco, mga salot sila. Wag na po nating palawakin ang mga fake news peddlers. Hindi po natin sila kailangan sa lipunan. Salot sila. Uy, grabe. May impact. Grabe ang impact sa statement ni Claire Castro. Sabi ni Juice Olanga, ang tanong, nasaan ang Pangulo? Bakit hindi nyo siya isa sa publiko na matapos ng mga haka-haka karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang kalagayan ng Pangulo natin? Very well said. Addressing to yourself, boomerang from Jose Pepe Climaco Jr. Ang hirap naman kasi sa'yo, simple lang naman bakit hindi siya mag-live para matapos ang usapin? Yung talagang live na siya, yung nagsalita, nakaka-broadcast sa FB at sa mainstream media. If Claire is more closer to BBM than his biological sister Amy, and granting that they don't see each other in person, the feeling that binds siblings who grew together and shared a lot of memories from childhood and the same blood that flows in their veins could not be negated by mere innuendos brought forth by people around the president. This is a message, and the Filipino is sending it crystal clear. Inform the nation of BBM's truthful health condition. Announce in a clear and unmistakable language the doctor's diagnosis with documentary evidence. This is the Filipino people's constitutional right. Is that clear, Claire? From Ronaldo Abismo Abunador. Talking to herself from GMC Manlapas. Mainstream media, hindi naman nababalita ng tama. Naku po, from Adora Berries. Waiting for the impeached Sara Duterte on Tuesday, from Ramiro Escoben. Simple na naman kasi gagawin nyo, magpa-press con. Patunay lang na sindikato ang admin. Biruin mo, wala ang Pangulo pero may nagpapatakbo. Kung hindi patay, tinatago. Sino? Mga natatago. Hala, from Rolly Palatino. So yun po kabibig, ang ilang mga komento ng ating mga netizen sa sinasabi ni Claire Castro na mga salot sila. Naku, ano ang inyong reaction hinggil ito mga kabibig? Naku, grabe na. Pati si Senator Amy Marcos, parang nasali na rin dito sa Well, si Senator Amy Marcos is just giving what she thought na yun ang kanyang nalaman. Hindi naman pwede sa statement ni Senator Amy Marcos nakikita natin, no, yung nalaman niya 2 months before or yung panahon nagsalita siya during sa INC na alam niyang may sakit si Bongbong at nangangayat. Pero after that, wala na siyang alam. Diba? Yun ang i-share ni Senator Amy Marcos, Claire Castro. Baka na-misinterpret mo lang, na-misunderstand mo yung statement ni Senator Amy Marcos. Ang sinabi ni Senator Amy Marcos, alam niya na si Bongbong Marcos may sakit nung panahon na sa INC rally. But after that, wala na siyang alam. Kasi hindi na niya alam at wala na siyang contact. So, wag mong sabihan si Senator Amy Marcos fake news kasi yung nalalaman niya, yun lang ang kanyang i-share. After that, wala na siyang alam. Sinabi naman niya sa video niya nga, wala na akong alam kasi outside Kulambo na ako. Pati yung nanay ko nagtatanong kung kumusta na ba si Bongbong and so on and so forth. Diba? Baka na-misinterpret mo lang or hindi mo na gets ang pino-point out ni Senator Amy Marcos.
Diba? So yun lang po kabibig ang ating Latest Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Diba? So, ang gulo-gulo, ang daming mga nangyayari ngayon, diba? Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time. Ako po, yun na.